Mama. Isang matinis na sigaw ang bumasa sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Kasunod nito ang isang malakas na kalabo. Napabitiw si Lyra sa hawa niyang sandok. Sa isang iglap, ang init ng pagmamahal na bumabalo sa kanyang puso ay napalitan ng nagyayelong takot. Tumakbo siya palabas ang kusina, at ang kanyang gamata ay nanlaki sa tanawing bumungat sa kanya. Nakahandusay sa sahi si Lilet. Ang kanyang maliit na katawan, walang malay. Lilet, anak. Nangingini ang mga kamay ni Lyra habang dinadampot ang anak. Ang dalawa pa niyang kambal, sina Lila at Lina, ay nakatayo sa gilid, umiyak sa takot. Anak, gumising ka. Lilet, parang awa mo na. Ngunit walang sago. Ang muhang ng kanyang anak ay maputla, at ang mga labi nito ay nagsisimula ng mangitim. Ilang oras lang ang nakalipas, ang hangin ay puno pa ang tawanan. Tinanggal ni Lyra ang kanyang hairnet at isinabit ang uniforme niyang pang-janito sa likod ng pinto. Amoy lisol at pagod ang bawat sulok ng kanyang katawan, ngunit sa papihit niya ng seradura ng kanilang bahay, lahat ng iyon ay naglaho. Mama, tatlong anghel ang sumalubong sa kanya ng yakap. Ang init ng kanilang maliliit na katawan ang laging nagsisilbing pampawi sa 8 oras na pagkayot sa malawa at malamig na mapasilyong lungsod ng Maynila Hospital. Naku, ang babango naman ng prinsesa ko, sabi niya habang hinahalikan sila isa-isa. Si Lina, ang pinakamasayahin, ay ipinakita agad ang kanyang drawing. Mama, look! Isang rainbow. Si Lila, ang palaging nagiging tagapagtanggol, ay kinuha ang bat ni Lyra. Pagod ka na mama. Upo ka na po. Ako na maghanda ng plato. At si Lilet, ang pinakamahiyain at pinakamalambing, ay simpleng yumakap sa kanyang baywang at isinupsop ang mukha doon. Ang batang ito ang pinakasensitibo sa tatlo, ang pinakamadaling mapagot, ngunit ang mamata nito ay laging nangungusap ng malalim na pagmamahal. Ang hapunan nila ay simple. Pritong isda at kanin. Pero sa kanilang maliit na lamesa, ito'y isang handaan. Punong wentuhan at halahakan. Mama, inaway na naman po ni Lila si Kiko kanina, sumbong ni Lina habang ngumungiya. Kumuno ang no ni Lyra at tumingin kay Lila. Bakit na naman, anak? Nakibit balika si Lila, at masumimanggot. Sabi niya po kasi, wala daw tayong papa kaya mahirap lang tayo. Sinabi ko sa kanya, mas malakas ka pa sa 10 papa. Isang kirot ang pumiga sa puso ni Lyra. Ang tanong na iyon, ang salitang iyon, Papa. 8 taon na niyang tinatakasan. Ngunit laging bumabalik para ipaalala ang isang pagkakamaling hindi niya kayang burahin. Ngumiti siya, isang pilit na ngiting para lang sa kanyang mga anak. Hayaan mo na si Kiko. Hindi niya alam ang sinasabi niya. Ang importante, makakasama tayo, di ba? Opo, Mama. Sabay-sabay nilang sagot. Pagkatapos ng hapunan, habang nahuhugas ng pinggan si Lyra, lumapit si Lilet na may hawak na papel. Mama, para sa'yo po. Kinuha iyon ni Lyra. Isa iyong drawing ng pamilya. Nandun siya, katabi sina Lila at Lina. At sa tabi niya, may isang mataas na lalaki, nakangiti. Isang mukhang binuolang mula sa imahinasyon. Sino ito? Anak? Tanong ni Lyra, kahit alam niya ang sagot. Si Papa po, mahinang sagot ni Lilet. Napapanaginipan ko po siya. Sabi niya. Mahal na mahal niya daw tayo. Nagyelo ang kamay ni Lyra na punong gula. Tinitigan niya ang guhit. Ang mataas na tindi. Ang ngiti. May bahid ng pamilyaridad na nakdulot ng sakit sa kanyang dibdib. Pinilit niyang ngumiti para sa anak. Ang ganda ng drawing mo, baby. Itatabi ito ni Mama. Doon nagsimula ang lahat. Matapos itabi ang drawing, bumalik ang mga bata sa paglalaro sa kanilang maliit na sala. Isang simpleng habulan. At doon niya narinig ang sigaw. Ang kalabo. Ang amoy ng ospital na iniwan niya kanina ay bumalik, ngunit ngayon, mas matindi, mas nakakasakal. Ito ang amoy ng takot. Hawak-hawak ni Lyra ang kamay ni Lilet na nakahiga sa emergency room bed. Punong kung ano-anong waya ang maliit nitong katawan. Lumabas ang isang doktor, isang babaeng may malungkot na mata. Mrs. Lyra? Opo, doktor. Kumusta po ang anak ko? Humugot ng malalim na hininga ang doktor, isang senyales na kinatatakutan ng bawat ina. Ginawa na po namin ang lahat para i-stabilize siya. But the tests show a more serious problem. Your daughter has a severe congenital heart defect. Lumalala na po ito at humihina na ang puso niya. Nanlami ang buong katawan ni Lyra.
Hindi siya makahinga. Anong? Anong ibig sabihin nun? Doc, she needs a bone marrow transplant. As soon as possible. Kumuha po kayo sa akin. Kahit ano, ibibigay ko. Na mamakaawang sabi ni Lyra. Umiling ang doktor. Sinubukan na po namin. Hindi po kayo compatible. Maging ang mga kapatid niya. Malabo dahil hindi sila identical. Gumuho ang mundo ni Lyra. Ang maluha ay sunod-sunod na pumata mula sa kanyang mata. Paano na po? May iba pa po bang paraan? Tinitigan siya ang doktor, ang mamata puno ang awa. Meron pa, ma'am. Ang pinakamataas na sansangang compatibility ay kadalasang nanggagaling sa biological father. Ang pangalan na iyon, ang mukha na iyon, ang multo ng nakaraan na 8 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Marco Villanueva. Ang pangalang iyon ay parang bombang sumabog sa loob ng kanyang pakatao, winawasa ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng 8 taon. Parang isang mahabang panaginip, isang bangungot. Ang masalita ng doktor ay paulit-ulit na tumatambo sa isipan ni Lyra. Severe congenital heart defect, bone marrow transplant, biological father. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang plastik sa pasilyo ng ospital. Ang ilaw na fluorescent sa itaas ay tila isang matang mapanuri, pinapanot ang bawat patak ng kanyang luha. Sa di kalayuan, sa isang mahabang bangko, mahimbing na natutulog ang 2 pa niyang anak, sina Lila at Lina, na binabantayan ng isang mabait na nurse. Pagod na pagod sa pag-iyak, pero si Lyra, hindi makatulog. Hindi kaya. Paano siya makakatulog kung ang isang bahagi ng kanyang puso ay nasa loob ng kwartong iyon, nakikipaglaban para sa bawat hininga? Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin ng pinto ng ward. Mula roon, tanaw niya si Lilet. Ang payat nitong katawan ay halos matabunan na ng puting kumot. Ang nga aparato sa paligid nito ay patuloy na gumagawa ng mahihinang tuno, mga tuno na parang kutsilyong humihiwa sa kanyang dibdib. Napahawa siya sa salamin, ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang madaliri. Diyos ko, parang awa mo na. Huwa po ang anak ko, ngunit alam niya. Alam niyang hindi sapat ang dasal. Ang solusyon ay may pangalan. Isang pangalan na sinumpa niya sa loob ng 8 taon. Marco. Binusan niya ang kanyang luma at gasgas ng pitaka. Walang laman kundi ilang baryang gusot at ang ID niya sa ospital. Sa isang lihim na bulsa sa likod, kinapa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi hinahawakan. Isang business card. Luma na at malambot na ang magilid. Marco Villanueva. CEO, Villanueva Construction Corp. Bigla, bumalik ang isang alaala. Isang gabing maliwana ang buwan sa luneta. Pangako, Lyra. Sabi ngang isang mas batang Marco. Ang nga mata nito ay kumikinang pa sa pangarap. Balang araw, itong buong siyudad, makakaroon ng marka natin. Hindi na tayo maghihirap. Ito hawakan mo. Kapag kailangan mo ako, isang tawa mo lang, darating ako. Isang tawa lang. Napangiti si Lyra ng mapait. 1,000 tawa ang ginawa niya nun, 1,000 text. Walang sagot. Para siyang bulang naglaho sa buhay nito. Iniwan siyang mag-isa, wasa. At nagdadalang tao. Tiniklop niya ang kanyang daliri, nilukot ang kat sa kanyang palad. Galit. Isang nag-apoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Ang galit na iyon ang bumuhay sa kanya sa loob ng 8 taon. Ang galit na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para itaguyod ang 3 bata ng makisa. Walang hiya ka, Marco. Sigaw ang isip niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, paano ko sasabihin sa'yo na bumalik ka? Paano ko lulunukin ang lahat ng pride ko para lang humingi ng tulong sa'yo? Ngunit sa pagpihit niya ng kanyang ulo, muli niyang nakita ang anino ni Lilet sa loob ng kwarto. Ang maputlang muha. Ang hirap na pahinga. At sa isang iglap, ang nag-apoy na galit ay natunaw. Napalitan ng purong desperasyon. Pero, kailangan kang anak mo. Ang pride, ang galit, ang nakaraan. Lahat ng iyon ay walang halaga ngayon. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ni Lilet. Nanginginig ang mga kamay niya habang dahan-dahang inaunat ang nalukot na card. Pinindot niya ang numero sa kanyang lumang cellphone. Bawat pindot ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Isang ring. 2. Villanueva Corporation. Good morning. This is Rona speaking. How may I help you? Isang boses na malamig, profesional, at galing sa ibang mundo. Sa mundo ng salapi at kapangyarihan.
Napalunok si Lira. Ang boses niya ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Pwede ko po bang makausap si Sir Marco Villanueva? May I know who's calling po? Nakatubili siya. Anong sasabihin niya? Ako si Lira. Ang babaeng iniwan mo 8 taon na ang nakalipas. Oh, ako yun. At may sorpresa ako sayo. Sabihin niyo na lang po. Lira. It's an emergency. Ang napili nilang lugar ay isang coffee shop na hindi gaanong matao. Umupo si Lira sa pinakasulok na lamesa, mahigpit ang hawak sa kanyang lumang bag. Pakiramdam niya. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, sa kanyang kupas na t-shirt at pantalon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Isang lalaking matangkad, nakasuot ng isang mamahaling dark gray suit, ang pumasok. Ang buhok nito ay mayos na nakasgal, at ang sapatos ay kumikinang. Hindi na siya ang Marco na nakilala niya sa luneta. Ito ay si Mr. Marco Villanueva, ang CEO. Naglakad ito palapit. Nang makita siya, natigilan ito. Ang propesyonal na ngiti sa labi nito ay unti-unting naglaho. Pinalitan ng gulat. Pakalito. Umupo ito sa tapat niya, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Lira? Hindi siya makatingin ng diretso. Tumuon ang tingin niya sa tasa ng kapang hindi niya ginagalaw. Marco. Isang mahabang katahimikan. Anong nangyari sa'yo? Saan ka napunta? I looked for you. For years. Hindi pinansin ni Lira ang tanong nito. Wala siyang oras para sa makasinungalingan. Hindi ako naparito para sa nakaraan, Marco. Naparito ako para sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim. Ang salitang susunod niyang bibitawan ang makbabago sa lahat. May anak ako. Nasa ospital siya ngayon. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Marco. Mula sa pakalito, napalitan ito ang awa. I'm sorry to hear that. Kailangan mo bang ang tulong? Sabihin mo lang. Kailangan niya ng dono. Puto ni Lira sa sinasabi nito. At sa wakas, tiningnan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga mata na minsan niyang minahal. Kailangan niya ng bone marrow transplant. At kailangan niya ang tatay niya. Ang masalita ay binitiwan niya na parang mga bato. Mabibigat at walang emosyon. Natigilan si Marco. Ang buong mukha niya ay nakpakita ng purong pakabigla. Ano? Anong sinasabi mo? May anak ka sa akin, Marco, sabi ni Lira. Ang boses niya ay nasimula ng manginig, hindi lang isa. 3. Kambal sila. At isa sa kanila. Mamamatay kung hindi mo siya tutulungan. Ilang segundo nakabibinging katahimikan. Si Marco ay nakatiti lang, hindi makapaniwala, na parabang sinampal siya ng isang katotohanang hindi niya inaasahan. Biglang tumuno ang cellphone ni Lira. Ang ospital. Mabilis niya itong sinagot. At pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba niya ito. Ang mukha ay mas namutla pa kaysa kanina. Tumayo siya. Kailangan ko nang bumalik. Naiwan si Marco na nakatulala, hindi makagalaw sa kanyang upuan. Habang naghihintay ni jeep pabalik sa ospital, ang puso ni Lira ay isang malaking gulong ng sakit, galit, at isang maliit, nakakatakot na butilang pag-asa. Ginawa na niya ang dapat gawin. Ngayon, ang bola ay nasa kamay na ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ilang oras siyang naghintay sa ospital. Walang tawag. Walang text. Nagsimula nang bumalik ang pait. Sinabi ko na nga ba? Walang magbabago. Tatakbuhan ka lang ulit niya, Lira. Tatakbuhan niya ang responsibilidad. Nang akma na siyang susuko, biglang naring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilya na numero. Sinagot niya ito. Hello? Lira. Ang boses ni Marco. Ngunit iba na ito. Wala na ang lamig ng isang CEO. Ang boses niya ay nanginine. Basad. At punoin isang emosyong hindi maintindihan ni Lira. Pumunta ako sa hospital. Nagpatest ako agad. Napahawa si Lira sa pader para suportahan ang sarili. It's a match, Lira. Huminto sa pag-ikot ang mundo ni Lira. Ako ang dono. Isang butil na luha ang pumata mula sa kanyang mata. Luha ngang ginhawa. Ililipat ko siya sa St. Jude's, patuloy ni Marco. Ang boses ay biglang naging matatag at puno ng autoridad. Ngayon din, ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nakaupo si Marco Villanueva sa kanyang siliang gawo sa mamahaling katat, sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Villanueva Tower.
Mula sa salaming pada, tanaw niya ang buong siyudad ng Maynila, isang kaharian ng bakal, kalsada, at konkreto na nakasanayan na niyang paharian. Ngunit ngayon, wala siyang makita. Ang menumero sa screen ng kanyang computer ay lumabo. Ang ngatawa mula sa kanyang intercom ay naging maingay na walang kahulugan. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang mukha ni Lira. Ang nga mata nitong pagod ngunit nananatiling may paninindigan. At ang mga salitang binitiwan nito. May anak ka sa akin, Marco. 3. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa kanyang isipan. Hindi lang isa, 3. At isa sa kanila, ang anak niya, ay nag-aagaw buhay. 8 taon. 8 taon siyang nabuhay sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na sinabi niya sa sarili niyang maayos lang ang lahat, na marahil ay masaya na si Lira kung nasaan man ito. Nahanap siya. Nabayat siya nga investigador sa unang 2 taon hanggang sa sumuko na rin siya. Kinukumbinsi ang sarili na marahil ay ayaw na talaga nitong makpakita. Pero ang totoo, duwa siya. Bigla niyang naalala ang isa sa mga huling pag-usap nila ng kanyang ina, bago pa man mawala si Lira. Marco, intindihin mo, sabi nga niyang inang si Doña Elvira, ang boses ay malamig at matigas na parang marmol. Ang nga babaeng tulad niyan, alam nila ang kanilang ginagawa. They are not our kind. Isang pagkakamali lang iyan na kailangan mong kalimutan para sa kinabukasan mo. Mahal ko siya mariin niyang sagot nun. Pag-ibig. Tumawa ito ng mapakla. You are too young to know what love is. Ang alam mo lang ay buksong damdamin. Ngayon. Sa loob ng marangyang opisina. Napatanto niya. Ang bukso ng damdamin ay matagal nang nawala. Ang natira ay isang malalim at nangangalawang na pagsisisi. Pinindot niya ang intercom. Rona, cancel all my meetings for the rest of the week. But sir, the board meeting. I said cancel everything. Ang boses niya ay matata, may autoridad na hindi kailanman matitina. Mayroon siyang bagong prioridad. Isang prioridad na 8 taon niyang tinalikuran. Pagdating niya sa mansyon ng Villanueva, naabutan niya ang kanyang ina na naayos ng mabulala sa isang plurarang galing pa sa Europa. Marco, iho. Ang aga mo yata? Tanong nito. Hindi inaalis ang tingin sa mga rosas. I found her. Simpleng sabi ni Marco. Natigilan ang kanyang ina. Dahan-dahan itong lumingon, ang mamata ay naniningkit. Si Lira. Ang pangalan ay parang isang ipo-ipong pumasok sa tahimik nilang sala. At anong mayroon sa babaeng yun? Huminga ng malalim si Marco. Pinapakalma ang sarili. May anak kami, mama. 3. At ang isa sa kanila ay may sakit sa puso. Kailangan niya ako. Isang tawang walang kagalakan ang kumawala sa malabi ni Doña Elvira. Anak mo. Marco, huwag kang maging tanga. Anak lang niya yon sa pagkakamali, baka ginagamit ka lang para sa pera. Huwag mong sirain ang buhay mo at ang reputasyon ng pamilyang ito para sa kanila. Tapos na akong makinig sa iyo. Mama, mariyang sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pinalidad na ngayon lang narinig ng kanyang ina. 8 taon akong naging duwa dahil sa sinabi mo. Hindi na ngayon. Anak ko sila. At gagawin ko ang lahat para sa kanila. Iniwan niya ang kanyang inang natigilan at walang masabi. Ang ambulansya na kinuha ni Marco ay huminto sa harap ng lungsod ng Maynila Hospital. Bumaba si Lira. Kasama sina Lila at Lina. Ang nga mata ni Lira ay namumukto, ngunit may determinasyon. Lumapit si Marco. Ito ang unang pagkakataon na makikita niya nang malapitan ang 2 pa niyang anak. Si Lina ay natago sa likod ng kanyang ina, sumisilip ng may pagtataka. Ngunit si Lila, ang kamuhang-kamuha ni Lira, ay tumayo sa harap ng kanyang ina na parang isang maliit na sundalo. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa, ang nga mata ay matalim, at ang maliit na panga ay naninigas. Ngumiti si Marco, isang alanganing ngiti. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Hello. Ako si. Alam ko kung sino ka. Putol ni Lila sa sasabihin niya, ang boses ay matigas. Ikaw yung nasa drawing. Pero hindi ka namin papa. Si mama lang ang pamilya namin. Parang isang suntok sa dibdib ang makasalitang iyon. Walang sakit na pisikal ang makakapantay sa kirot na naramdaman niya sa sandaling iyon. Ang resulta ng 8 taong pagkawalan niya ay nakatiti sa kanya, sa anyo ngang isang batang babaeng nasaktan. Wala siyang nagawa kundi tumayo na lang,
dala ang bigat ng katotohanan. Ang St. Jude's International Hospital ay ibang-iba sa ospital na pinanggalingan nila. Ang sahig ay kumikinang. Ang amoy ay malinis at ang ngataw ay gumagalaw ng may kapangyarihan. Nakita ni Marco kung paano lalong yumuko si Lyra, kung paano nito niyakap ang dalawang anak na tila ba natatakot na mawala sa malawak na lugar na iyon. Naramdaman niya ang isa na namang kirot ng pagkakasala. Ito ang mundo niya, at sa mundong ito, si Lyra ay isang dayuhan. Isang pribadong kwarto ang naghihintay para kay Lilith. Agad itong inasikaso ng nganas. Habang abala ang lahat, tumayo si Marco sa may pintuan, hindi alam kung anong gagawin. Bigla, isang pamilya na boses ang tumawa sa kanya. Marco, darling, what are you doing here? Lumingon siya. Papalapit sa kanila ang isang babaeng matangkat, maganda, at puno en kumpiyansa. Nakasuot ito en isang puting-puting doctor's coat na bumagay sa kanyang perpektong ayos. Ang kanyang mukha ay nagliliwana. Napatayo ng tuwid si Marco. Isabel. Ngumiti si Isabel at humali sa kanyang pisngi. Ang tingin nito ay lumipat kay Lyra at sa dalawang bata na nakayakap dito. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi nagbago, ngunit ang mamata nito ay bahagyang nanlamig. Hello, sabi nito sa isang profesional ngunit mapanuring tingin. Ibinaling nito ang tingin kay Marco. Sino ang nabisita mo, darling? Mukhang may emergency? Naramdaman ni Marco na nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng salita ay tila naglaho sa kanyang isipan. Ano ang sasabihin niya? Isabel, ito si Lyra, ang babaeng minahal ko nun. At ang mabatang ito, maanak ko sila. Ang katotohanan ay parang isang malaking salamin na nabasa sa sahig, at hindi niya alam kung paano pupulutin ang nga piraso nang hindi nasusugatan ang lahat. Bago pa man siya makasagot, si Isabel na mismo ang gumawa ng hakbang. Inilahat niya ang kanyang kamay kay Lyra, na nanatiling nakatayo na parang isang estatwa. Ang ngiti ni Isabel ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mata. Pasensya na, hindi pa ako nakakapagpakilala ng maayos. I'm Dr. Isabel Reyes. Nakita ni Marco ang bahagyang pangingini sa kamay ni Lyra habang inaabot nito ang kamay ni Isabel. Ang pagkakaiba ng kanilang magkamay ay sumasalamin sa pagkakaiba ng kanilang mundo. Ang isa ay makinis at alagang-alaga. Ang isa ay magaspang dahil sa pagtatrabaho. Ako po ang head ng pediatric cardiology dito sa St. Jude's, patuloy ni Isabel. Ang boses ay punong autoridad na hindi may tatago. Ako ang personal na hahawa sa kasoneng anak ninyo. Sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang pagbabago sa mga mata ni Lyra. Ang bahagyang paasa na sisilay sana ay biglang namatay. Napalitan itong gulat, ng pakalito, at ng isang pamilya na sakit na kilalang-kilala ni Marco. Ang mundo ay tila sadyang mapabiro. Ang babaeng maliligtas sa buhay ng kanyang anak ay ang babaeng pakakasalan niya. Bumitaw si Isabela sa pagkakamay at muling lumingon kay Marco. Ang ngiti sa kanyang labi ay mas lumawak pa. Isang ngiting nagpapahayaang pagmamay-ari. Hinawakan nito ang braso ni Marco, and Marco's fiancé. Ang huling dalawang salita ay binitiwan na parang isang pinal na hatol. Kung ang salita ay kayang pumatay, naramdaman ni Marco ang pagkamatay ng kung anumang natitirang paasa sa pagitan nila ni Lyra sa sandaling iyon. Nakita niya kung paano napayuko si Lyra. Kung paano nito mas hinikpitan ang yakap sa dalawang anak na nasa kanyang likuran, na parabang sila ang tanging totoong bagay sa mundong biglang gumuho sa kanyang harapan. Nakatayo si Marco sa gitna. Sa isang tabi ay ang kanyang nakaraan puno ng pagsisisi, sakit, at ngayon, isang anak na kailangan siyang ilitas. Sa kabilang tabi ay ang kanyang hinaharap isang buhay na perpekto, mayos, at binuo sa pundasyon ng katanyagan at kayamanan. At sa gitna ng lahat, isang maliit na bata sa loob ng isang pribadong silid ang hindi alam na ang kanyang buhay ay nakasalalay sa kung paano mababanggaan ang dalawang mundong ito. Fiancé. Ang salitang iyon ay parang isang matulis na bubo na tumusok sa puso ni Lyra. Sa isang iglap, ang hangin sa malawak na pasilyo ng ospital ay naging mabigat at mahirap hinggahin. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang kamay, at ang tingin niya ay bumaksak sa sahig, isang sahig na napakakinis at napakakintap, kung saan ang refleksyon ng kanyang luma at may kaunting puti na sapatos ay parang isang insulto. Lahat ng bagay tungkol kay Dr. Isabel Reyes ay sumisiga ng perpeksyon. Ang puting-puti nitong coat na tila hindi nadudumihan. Ang mamahaling relos sa kanyang puso. Ang mahining amoy ng pabango na naiwan sa hangin.
Ito ang babaeng nararapat para sa isang Marco Villanueva. Hindi isang hamak na janito na amoy pagod at Lysol. Naramdaman ni Lyra ang matinding hiya. Isang hiyang gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang buong katawan na napainit sa kanyang mga pisngi. Gusto niyang magtago. Gusto niyang kunin ang kanyang maanak at tumakbo palayo, bumalik sa kanilang maliit ngunit ligtas na mundo. Pero hindi pwede. Dahil sa luma kwartong iyon nakahiga si Lilet. Inalis ni Marco ang pagkakahawa ni Isabel sa braso niya. May paalinlangan sa kanyang mukha. Isabel, Lyra. This is a complicated situation. Ngumiti lang si Isabel, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Don't worry darling. I'm a professional. Ang mahalaga ngayon ay ang pasyente. Ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Lyra, ngunit ang mata niya ay nakatingin sa isang folder na kinuha niya mula sa isang nas. Nagsimula siyang mapaliwanag, ang boses ay kalmado at puno ng teknikal na magasalita. Based on her initial charts from lungsod ng Maynila, Lilet's condition is deteriorating faster than expected. Her ventricular septal defect has led to severe pulmonary hypertension. The transplant is no longer just an option. It's the only option. We will need to conduct our own series of tests to prepare her for the procedure. Marco, lumingon ito sa lalaki, I need you to sign these consent forms. Nagsalita siya na para bang si Lyra ay hangin lang. Isang anino sa sulok. Siya ang ina. Siya dapat ang kinakausap. Ngunit sa mundong ito, sa ospital na ito, siya ay walang boses. Isa lang siyang kinakailangang piraso sa laro para mailigtas ang kanyang anak. Hindi na nakatiis si Lila. Ang maliit niyang kamao ay nakakuyom. Humakbang siya paharap, hinarangan ang kanyang ina mula sa tingin ni Isabel. Huwag niyo ganyanin ang mama ko. Nagulat si Isabel sa biglaang pagsasalita ng bata. Bahagya itong napataas ng kilay. Tiningnan niya si Marco na parabang sinasabing, Look at this. Lumuhod si Marco para pantayan si Lila. Lila, anak. Dr. Reyes is here to help your sister. Hindi namin kailangan ng tulong niya. Sigaw pabalik ni Lila, ang mga mata ay nababadyang lumuha dahil sa galit. Kasalanan niyo to lahat. Itinuro niya si Marco. Kung nasaan ka man nun, hindi sana makakaganito si Lilet. Natigilan si Marco. Ang sakit ay malinaw na gumuhit sa kanyang mukha. Si Lyra ang pumigil kay Lila. Hinawakan niya ito sa balikat. Lila, tama na. Anak. Ang boses niya ay pagod at halos pabulong. Yumuko siya at niyakap ang anak. Dumating ang isang nas para ihatid si Marco sa isa pang opisina para pirmahan ang mga papeles. Habang papalayo si Marco, natama ang tingin nila ni Lyra isang tinging puno ng pahingingang tawat. Ngunit iniwas lang ni Lyra ang kanyang nga mata. Naiwan silang tatlo ni Isabela sa pasilyo. Ang propesyonal na ngiti ni Isabela ay naglaho. Lumapit ito kay Lyra, ang nga mata ay malamig na parang yelo. Ang boses nito ay mahina. Para silang dalawa lang ang makarinig. Makinig ka sa akin, simula ni Isabel. Ililigtas ko ang buhay ng anak mo dahil iyon ang trabaho ko at iyon ang magpapasaya kay Marco. Gagawin ko ang lahat bilang isang doktor. Tumigil ito, tinititigan si Lyra mula ulo hanggang pa. Pero alamin mo ang lugar mo. Ang bawat salita ay parang isang sampaw. Marco is with me now. Ang nakaraan ay nakaraan na. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena para sirain ang hinaharap namin. Malinaw ba? Hindi nakasagot si Lyra. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay ang higpitan pa ang yakap sa kanyang nga anak. Tumalikot si Isabel at naglakat palayo na parabang walang nangyari, ang puting kot nito ay marangyang humahampas sa bawat hakbang. Naiwan si Lyra na nanginginig, hindi sa lamig, kundi sa galit at kahihiyan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na wala siyang pakialam kay Marco. Ang tanging mahalaga ay si Lile. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa mata ng lahat, lalo na sa mata ni Isabel, isa lang siyang desperadang babae mula sa nakaraan. Nang medyo kumalma na siya, sinabi niya sa mga anak na maupo muna sa isang bench. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng hangin. Habang naglalakad siya patungo sa water dispenser sa dulo ng pasilyo, napadaan siya sa isang nurse's station. Narinig niya ang pamilyar na boses ni Isabel, kausap ang isang nurse. Ang tono nito ay iba na, walang halong pagpapanggap. Make sure na mababantayan ninyo ang pamilya sa room 301. Lalo na ang nanay. Ayokong gumawa siya ang gulo habang nandito si Sir Marco.
Yes, Doc. Sagot ng nurse. Huminga ng malalim si Isabel. At ang huling sinabi nito ang tuluyang dumuro sa puso ni Lyra. Just make sure the mother doesn't cause any trouble. Mukha siyang pera. Natigilan si Lyra. Ang masalitang iyon ay tumata sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Mukha siyang pera. Iyon pala ang tingin sa kanya. Hindi isang nag-aalalang ina. Hindi isang babaeng nasaktan. Kundi isang manggagamit. Isang gold digger. Napahawa siya sa pada para hindi matumba. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang laban para sa buhay ni Lilith ay hindi lang laban sa sakit. Laban din ito sa isang mundong mapanghusga na hindi kailanman maintindihan ang kanyang pinagdaanan. Si Marco Villanueva ay isang lalaking sanay na kinukuha ang lahat ng gusto niya. Isang salita niya lang, natatapos ang nga gusali. Isang pirma niya lang, nabibili ang nga kumpanya. Ngunit sa nagdaang maaraw, naramdaman niya ang isang uri ng kawalan ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naranasan. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking toy store malapit sa ospital, pakiramdam ay mas nalilito pa kaysa noong una niyang hinarap ang board of directors ng kanilang kumpanya. Ano ba ang gustong laruan ng isang 8 taong gulang na batang babae? Lalo na ngang isang batang babaeng galit sa iyo? Sa huli, pinili niya ang pinakamalaki. Isang dambuhalang teddy bear na halos kasinakinan niya, isang dollhouse na may kumpletong maliliit na gamit, at 3 makakaparehong manika na may makakaibang kulay ng bestida. Ito ay isang desperadong hakbang, isang clumsy na pagtatangka ng isang amang hindi alam kung paano magsimula. Dala ang mga malalaking paper bag, bumalik siya sa ospital. Naabutan niya sina Lila at Lina na naglalaro ng kart sa isang maliit na lamesa sa labas ng kwarto ni Lile. Si Lyra ay nakaupo sa tabi, tahimik na nagbabantay, ang mukha ay pagod at walang emosyon. Sabi ni Marco, ang boses ay alanganin. Nakangat ng tingin si Lina. Ang nga mata ay kumislap nang makita ang nga laruan. Ngunit si Lila ay nanatiling nakasimangot. Inilapa ni Marco ang nga paper bag. Para sa inyo. Kinuha ni Lina ang isang manika. Wow! Thank you po. Ngunit si Lila ay tumayo. Tiningnan niya ang dambuhalang teddy bear, pagkatapos ay tumingin siya ng diretso kay Marco. Hindi po nabibili ang pagiging papa, sabi nito, ang boses ay maliit ngunit matatak. Ang salita ay tumama kay Marco na parang isang malakas na sampal. Mas masakit pa kaysa sa anumang insultong natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi po namin kailangan ng malaruan niyo, dakdak pa ni Lila, bago hilahin ang kapatid palayo. Halika na, Lina. Bisitahin natin si Lilith. Naiwan si Marco na nakatayo kasama ang mga laruang walang may-ari. Tumingin siya kay Lyra, naghahanap mang kahit anong senyales, ngunit nanatili itong nakatingin sa malayo, na parabang wala siyang nakita o narinig. Dala ang bigat sa kanyang dibdib, ipinasok niya ang laruan sa loob ng kwarto at tahimik na iniwan sa isang sulok. Kailangan niyang makausap si Isabel. Naabutan niya si Isabel sa opisina nito, abala sa pagtingin sa mga papeles. Umupo siya sa silyang nasa tapat ng lamesa nito, ang kanyang panga ay naninigas sa pinipigilang inis. Isabel, we need to talk. Nagangat ng tingin si Isabel, nangumiti. Of course, darling. About what? The wedding plans. About Lyra. Ang ngiti ni Isabel ay bahagyang kumupas. What about her? Hindi ko gusto ang paraan ng pakikitungo mo sa kanya, diretsong sabi ni Marco. The way you talk to her. The way you look at her. She's the mother of my child. She deserves respect. Sumandal si Isabel sa kanyang silya, at isang sarkastikong tawa ang kumawala sa kanya. Respect? Marco, I'm protecting you. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit lang niya ang bata para makabalik sa iyo. At ikaw naman, itong si tanga. Naniniwala agad. Tumayo si Marco sa galit. She's not like that. You don't know her. Oh, I don't know her. Tumayo na rin si Isabel, ang boses ay tumataas na rin. Pero kilala kita, Marco. Alam ko kung paano ka nadusa noong iniwan ka niya. Alam ko kung paano mo siya hinanap. That's none of your business. It is my business. Sigaw ni Isabel. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. It became my business the moment you asked me to marry you. Akala mo ba hindi ko alam? Humabang ito palapit, ang mga mata ay nag-aapoy. I know you've been looking for her for years. I found the private investigator's reports in your old desk. Natigilan si Marco.
Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagayilong tubig. Alam ni Isabel. Sa buong panahong iyon, alam niya. Ang kanyang lihim na sakit. Ang kanyang pribadong kahihiyan. Ay hindi pala pribado. Nawala ang lahat ng galit sa kanyang katawan. Napalitan ito ng pagkalito at isang kakaibang pakiramdam ng pagkakatraidor. Sa labas ng pinto, na bahagyang nakaawang, napahinto si Lyra. Papunta sana siya sa chapel para magdasal, ngunit narinig niya ang sigawan. Hindi niya gustong makinig. Ngunit ang pangalan niya na binanggit ni Isabel ay pumigil sa kanyang mapaa. Nakatayo siya ron, hindi makagalaw, habang pinapakinggan ang pagtatalo. "This is crazy," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pagod at frustration habang hinahawakan ang kanyang ulo. Tumingin siya kay Isabel. Ngunit ang nakikita niya ay ang komplikasyon ng lahat, ang sakit ni Lilet, ang galit ni Lila, ang malamig na pakikitungo ni Lyra. At ngayon, ang lihim na alampala ni Isabel. "Marco, I'm just stop." Putol niya. Napabuntong hininga siya. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi para kay Isabel, kundi para sa buong sitwasyon. Para sa buong gulong ng kanyang buhay. "This is becoming too complicated. You and the kid are a mess." Sa labas, narinig iyon ni Lyra. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong isinaksak sa kanyang puso at inikot. "You and the kid are a mess." Siya at ang kanyang anak. Isang gulo. Isang kalat. Isang komplikasyon sa perpektong buhay ni Marco Villanueva. Ang sakit ay napakabigat, halos hindi na niya makayanan. Hindi niya na narinig ang sumunod na sinabi. Dahan-dahan siyang tumalikod, ang kamay ay nanginginig. Bawat hakbang palayo sa opisina na iyon ay isang hakbang palayo sa huling katiting na paasang namo sa kanyang dibdib. Tama si Isabel. Isa lang siyang gulo. Isang gulo na kailangang linisin. Sa loob ng opisina, si Marco ay naiwang nakatulala, hindi alam ang pinsalang nagawa ang kanyang salita. Ang alam lang niya ay ang bigat ng revelasyon ni Isabel. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang anak, at habang si Marco ay nalulunod sa sarili niyang magulong isipan, si Lyra ay gumawa ng isang desisyon. Sa kanyang puso, naramdaman niya na wala ng ibang paraan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang ilang damit nila. Tahimik. Dahan-dahan. Tatakas siya. Tatakasan niya ulit ang lahat. Ang gabi sa St. Jude's ay tahimik, ngunit para kay Lyra, ang katahimikan ay nakakabingi. Puno ito nga salitang hindi niya kayang kalimutan. "You and the kid are a mess." Isang gulo. Isang kalat. Iyon ang tingin sa kanila. Iyon ang tingin sa kanya. Maingat siyang gumalaw sa dilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwangang pinto ng kwarto ni Lilet at sa malamlam na ilaw mula sa siyudad sa labas ng bintana. Ang dalawa pa niyang anak, sina Lila at Lina, ay mahimbing na natutulo sa isang maliit na sofo na ginawang kama. Ang mamukha nila ay payapa, walang kamalay-malay sa bigat na muling pumipigas sa puso ang kanilang ina. Kinuha ni Lyra ang kanilang naisang bag. Isa-isa niyang tiniklop ang ilang piraso nilang damit. Ang kanyang mga galaw ay mabagal, mekanikal, na parabang isang robot na sumusunod sa isang programang matagal nang nakasulat. "Alis kami." Bago pa kami tuluyang maging pabigat. Isang butil ng luha ang pumata sa luma niyang bestida na tinutupi niya. Mabilis niya itong pinunasan. Bawal umiyak. Bawal maging mahina. Kailangan niyang maging matatag para sa huling pagkakataon. Nang isasara na niya ang zipper ng bag, isang mahinang boses ang pumigil sa kanya. "Mama." Napahinto si Lyra. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Lila ay bahagyang gumalaw, kinukusot ang kanyang mata. Hindi ito tuluyang gising, nasa pagitan panggang panaginip at realidad. "Saan po tayo pupunta?" Tanong ng bata. Ang boses ay inaantok pa. Hindi nakasagot si Lyra. Anong sasabihin niya? Tumingin si Lila sa direksyon ng kwarto ni Lilet. Kahit sa dilim, nakita ni Lyra ang pag-alala sa mukha ng anak. "Hindi po tayo tatakbo, Mama." Ang mga salitang iyon, binitiwan ng may simpleng lohika ng isang bata, ay tumama kay Lyra na parang isang kidlat. "Kailangan tayo ni Lilet," doktong pa ni Lila, bago muling ipikit ang mata at bumalik sa pagkakatulo. Nabitiwan ni Lyra ang hawak niyang bag. Bumaksa ito sa sahi ng may mahinang kalabo. "Hindi tayo tatakbo. Kailangan tayo ni Lilet." Tama ang anak niya. Paano niya nagawang isipin ang pagtakas?
Paano niya nagawang unahin ang sarili niyang sakit kaysa sa buhay ng kanyang anak? Dahil ba nasaktan siya sa mga salitang narinig niya? Dahil ba sa kahihiyan? Hindi. Ang sakit na iyon ay hindi bago. Ang kahihiyan ay matagal na niyang kasama. Ang bago ay ang galit. Biglang ang lahat ng sakit at kahihiyan ay nag-alap at naging isang nag-apoy na galit. Galit hindi lang sa narinig niya kanina, kundi galit para sa 8 taon ng pagtitiis. 8 taon ng pananahimik. 8 taon na kinimkim niya ang isang lihim na halos dumuro sa kanyang pagkatao. 8 taon, sabi niya sa sarili. 8 taon akong tumahimik. 8 taon, kong dinala ito ng mag-isa. Hindi na ngayon. Hindi na siya tatakbo. Ngunit hindi rin siya mananatiling isang anino na lang sa sulok. Bago matapos ang lahat ng ito, bago man niya muling lisanin ang mundong ito, may isang bagay siyang kailangang gawin. May isang katotohanan na kailangang marinig ni Marco Villanueva. Hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng 8 taon nang umiyak sa loob niya. Kinabukasan, hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nakita niya si Marco na naglalakad sa isang pasilyo na hindi gaanong dinadaanan, kausap ang isang doktor sa telepono. Nang ibaba nito ang tawag, humakbang si Lira mula sa kanyang pinatataguan at hinarangan ang daan nito. Nagulat si Marco. Lira, may problema ba? Si Lilith. Okay lang siya, putol ni Lira. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may panginginig na dulot hindi ang takot, kundi ang tapang na ngayon lang niya naramdaman. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang nga matang minsan niyang minahal, ang nga matang pinangarap niya gabi-gabi, at ang nga matang sinumpa niya ng paulit-ulit. May tanong ako sayo, Marco, sabi niya. Sa loob ng 8 taon, naisip mo man lang ba? Kung bakit ako biglang nawala? Nakbago ang ekspresyon ni Marco. Nakahalo ang pagkalito at ang pamilya na sakit ng pagsisisi. Lira, alam kong. Nakulang ako. Iniwan kita. Hindi, muling putol ni Lira. Hindi mo ako iniwan. Ako ang umalis. At gusto kong malaman mo kung bakit. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan. Ang nga salitang susunod niyang bibitawan ay ang kanyang katotohanan. Ang kanyang krus na pinasan ng mag-isa. Alam mo ba kung bakit ako umalis, Marco? Tinitigan niya ito. Pinapanot ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng mukha nito. Umalis ako dahil sinabing ina mo na ipapalaglak niya ang dinadala ko. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ikot. Pinuntahan niya ako. Tinakot niya ako, Marco. Sinabi niya na kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin niyang mawawala ang bata sa sinapupunan ko. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa isang mabilis na serye nga emosyon. Una ay pagkalito, na parabang hindi niya naiintindihan ang nga salitang naririnig. Sumunod ay gulat. Pagkatapos ay hindi paniniwala, na parang imposible ang paratang na iyon. At sa huli, habang unti-unting lumulubo ang katotohanan sa kanyang isipan, nakita ni Lira ang isang bagay na hindi niya pakailanman nakita sa mukha ni Marco Villanueva. Purong lagim. Siya ay natigilan. Nabitawan nito ang hawak na cellphone, na lumihang isang malakas na kalabo sa tahimik na pasilyo. Ang kanyang bibe ay bahagyang bumukas, ngunit walang boses na lumabas. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Para siyang isang istatwang biglang nabasa mula sa loob. Ang nga salita ni Lira ay parang isang balang ang baril na bumaon sa dibdib ni Marco. Ang ingay nga nahulog niyang cellphone ay tila nanggaling pa sa ibang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita sa kanyang isipan. Ipapalagla niya ang dinadala ko. Tinakot niya ako, Marco. Ang kanyang ina. Ang babaeng naturo sa kanya ng lahat ng bagay tungkol sa karangalan at sa pangalan ng pamilya. Ang babaeng iyon ay may kakayahang gawin ang isang bagay na kasing sa mga isang demonyo. Isang naapoy na galit ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Isang galit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na siya nakpaalam kay Lira. Tumalikot siya at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay mabilis at puno ng layunin. Ang nurse at doktor na nakakasalubong niya ay tumatabi, nararamdaman ang panganib na bumabalot sa kanya. Hindi siya umuwi. Minaneho niya ang kanyang sasakyan na parang isang bagyo, ang nga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Dumiretso siya sa mansyon. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Elvira, na kalmadong nakakapa sa hardin, na parabang isang reyna sa kanyang palasyo. Marco, anong ginagawa mo rito? Akala ko. Totoo ba?
Putol ni Marco, ang boses ay mababa at nanginginig sa pinipigilang galit. Toto bang tinakot mo si Lira? Natigilan si Doña Elvira. Ibinaba nito ang tasa ng kapa. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng isang malamig na depensa. At ano namang sinabi sa iyong babaeng iyon? Sumagot ka. Ma. Toto ba? Sigaw ni Marco, at sa unang pagkakataon, nakita niyang natina ang kanyang ina. Tumayo ito, ang mukha ay tumigas. Oh, ginawa ko nga. At dapat mo pa akong pasalamatan. Iniligtas kita sa isang pagkakamali na sisira sa buong buhay mo. Sa pamilyang ito. Iniligtas? Tumawa si Marco ngang sangtawang walang kagalakan. Sinira mo ang buhay ko, Mama. 8 taon. Walang araw na hindi ko siya inisip. 8 taon akong nabuhay sa kasalanan, iniisip na ako ang duwag, na ako ang nang-iwan. Pero ikaw pala. Ikaw ang dahilan ng lahat. Ginawa ko iyon para sayo. Hindi. Ginawa mo iyon para sa sarili mo. Para sa pangalan ng pamilya na mas mahalaga pa sayo kaysa sa kaligayahan ng sarili mong anak. Hinaklit niya ang kanyang buhok sa frustrasyon. You didn't just threaten her, Ma. You threatened my children. Ang mga apo mo. Sa wakas, nakita niya ang bahagyang paurong-sulong sa mata ng kanyang ina. Ngunit huli na ang lahat. Tapos na akong maging sunod-sunuran sa iyo, sabi ni Marco, ang boses ay puno ng pinalidad. Tapos na akong mabuhay sa kasinungalingan mo. Iniwan niya itong nakatayo sa hardin, ang mukha ay puno ng pagkagulat at galit. Nagmamadali siyang bumalik sa sasakyan. Mayroon pa siyang isang taong kailangang kausapin, may isang katotohanan na kailangan ng lumabas. Pabalik niya sa ospital, ang galit niya ay napalitan ng isang desperadong paasa. Paasang sana, hindi pa huli ang lahat. Nakita niya si Lira sa loob ng kwarto ni Lily. Nakaupo ito sa tabi ng kama, hinahaplos ang buhok ng natutulog na anak. Ang eksena ay napakatahimik. Napakasagrado. Napuno ng pagsisisi ang puso ni Marco para sa lahat ng gabing wala siya ron. Dahan-dahan siyang pumasok. Naangat ng tingin si Lira, ang mata ay puno ang pagod at pag-ingat. Hindi nagsalita si Marco. Lumaka siya palapit. At sa harap ni Lira, sa harap ng kanyang natutulog na anak, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya panagawa sa buong buhay niya. Lumuhod siya. Ang CEO ng Villanueva Corporation, ang lalaking tinitinggalan ng lahat, ay nakaluhod sa sahig ng isang silid sa ospital. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata ni Lira. Bumukas ang bibig nito para maksalita, ngunit inunahan niya ito. Totoo ang sinabi mo, sabi ni Marco, ang boses ay basak. Kinausap ko si Mama. She admitted everything. Lira, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot niya sayo. Na idinulot ko sayo. Yumuko si Lira, iniwas ang tingin. Nakita niya ang isang butil ng luhang pumatak sa kumot ni Lily. Pero hindi mo alam ang buong kwento, duktong ni Marco. Ang boses ay puno ng pilit, hindi mo alam ang nangyari sa akin. Dahan-dahang naangat ng tingin si Lira. Ang nga mata ay puno ang pakalito. Tinitigan siya ni Marco, ang sarili niyang nga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Hindi kita iniwan, Lira. Hinding-hindi kita iwan. Ang araw na nahiwalay tayo. Ang araw na sinabi kong kailangan nating mag-isip. Iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi ko sayo. Ang toto, gumagawa ako ng paraan. Umupa akong isang maliit na apartment para sa ating dalawa. Maglalayas dapat ako. Itatakas kita. Ang mukha ni Lira ay nagpakita na hindi paniniwala. Papunta na ako sa iyo sa araw na iyon. May dala akong singsing. Itatakas kita. Pero, hindi ako dumating. Huminga siya ng malalim, ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin. Naaksidente ako, Lira. Isang 10-wheeler truck ang bumangga sa sasakyan ko. Nakomatos ako ng 3 linggo. Ang pakabigla sa mukha ni Lira ay napakalinaw. Napahawa ito sa kanyang bibig. Pagkagising ko, ang una kong hinanap, ikaw. Pero wala ka na. Walang may alam kung nasaan ka. Sinabi ni Mama na sumama ka na raw sa ibang lalaki. Na iniwan mo na ako. At ako, ang tanga. Naniwala ako. Pero hinanap pa rin kita. Sa loob ng 2 taon, hinanap kita. Hanggang sa sumuko na lang ako. Para patunayan ang kanyang salita, dahan-dahan niyang itinupi ang manggas ang kanyang mamahaling suwet. Ipinakita niya ang kanyang braso.
Mula sa siko hanggang sa pulso, may isang mahaba at pangit na peklat, isang permanenteng paalala ng araw na nawala sa kanya ang lahat. Pagkagising ko, ulit niya. Ang boses ay halos pabulong na lang, wala ka na. Sa wakas, ang ngaluhang pinipigilan ni Lyra ay bumuhos na. Hindi na ito maluha ng galit o sakit, kundi maluha ng pagkabigla, ng panghihinayang, ng 8 taong pagdurusa na binuo pala sa isang malagim na kasinungalingan at hindi pagkakaunawaan. Niyuyo niya ang kanyang ulo, hindi makapaniwala. Tumayo si Marco at umupo sa tabi niya sa kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hinawakan niya si Lyra. Hinawakan niya ang balikat nito habang ito'y umiyak ng walang tuno. Isang yakap na hindi para manuyo, kundi para sabihing, pareho tayong biktima. Sa gitna ng katahimikan at ng mahikbi, bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Isabel. Nakita nito ang lahat. Si Marco nakayakap si Lyra. Ang maluha sa muka ni Lyra. Ang basa na ekspresyon sa muka ni Marco. Ang mata ni Isabel ay hindi lang nakpakita ng galit. Ang iyon ay napuno ng isang pinal, nagyayelong pagkamuhi. Ang katahimikan ay nabasag. Hindi ang isang salita, kundi ang isang tingin. Ang tingin sa mata ni Isabel. Nawala na ang maskara ng isang profesional na doktor. Ang natira ay parang isang porselanang nabasag. At sa likod nito ay isang mukhang puno ang galit at pagkasuklam. How dare you, sabi ni Isabela. Ang boses ay mahina at nanginginig, ngunit mas matalim pa kaysa sa isang kutsilyo. Lumakat ito papasok ng kwarto. Ang bawat hakbang ay mabigat. How dare you come back and ruin everything? Agad na bumitaw si Marco sa pakakahawak kay Lyra at tumayo sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na nakpoprotekta. Isabela. Stop. This is not the time. Not the time. Tumawa si Isabel ang isang tawang nakakakilabot. Ang tingin nito ay nakapako kay Lyra. 8 taon kang nawala. 8 taon na payapa ang buhay niya. At ngayon, babalik ka, dala-dala ang batang iyan, na parang isang premyo para makuha mo ulit siya. Hindi totoo yan, sagot ni Lyra. Sa wakas ay natapuan ang kanyang boses. Ang takot sa kanyang sistema ay napapalitan ang tapang ang isang inang ipinagtatanggol ang kanyang anak. Wala akong pakialam kay Marco. Ang anak ko ang kailangan ko. Talaga ba? Hamon ni Isabela. O ginagamit mo lang ang sakit ng anak mo para makuha ang awa niya? Ang pera niya? Ang buhay na dapat ay sa akin? Tama na, Isabel. Sigaw ni Marco, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit hindi napatina si Isabel. Lumapit pa ito, ang mamata ay nagapoy. Tumingin ito kay Marco, ang muka ay puno ng pait. Minahal kita, Marco. Tinanggap ko ang lahat. Kahit ang mamulto ng nakaraan mo. Pero ito, ang bumalik ka sa isang babaeng basahan na iniwan ka na nun? Hindi ako papaya. Ibinalik nito ang tingin kay Lyra, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang tunay na panganib. Kung hindi ka mapapasa akin, sabi ni Isabel, ang bawat salita ay puno ng lason, sisiguraduhin kong magdudusa kayong lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Lyra. Ang babaeng ito. Siya ang hepeng cardiology. Ang buhay ni Lilith ay nasa kamay niya. At sa sandaling iyon, na para bang ang universo mismo ang sumasagot sa banta, isang matinis at walang tigil na tunog ang bumasa sa kanilang pagtatalo. Beep. Lahat sila ay napalingon sa kama. Isang pulang ilaw ang kumikislap ng paulit-ulit mula sa monitor na katabi ni Lilith. Ang tunog na iyon. Ang ilaw na iyon. Iyon ang pinakakinatatakutan ng bawat magulang sa loob ng isang ospital. Bumukas ang pinto at isang grupo ng nas at doktor ang mabilis na pumasok. Ang kanilang galaw ay mabilis at organisado. Her sats are dropping. Sigaw ng isang doktor. She's going into bradycardia. Prepare the crash cart. Nawala ang lahat sa isipan ni Lyra. Wala na si Isabel. Wala na si Marco. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na pinalilibutan ng gataong nakaputi, ang dibdib nito ay halos hindi na gumagalaw. Anak ko! Sigaw niya, sinusubukang lumapit, ngunit isang nurse ang humarang sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Lyra ang isang mainit na kamay na humawa sa kanya. Si Marco. Mahigpit ang hawak nito, na parabang sinasabing, nandito ako. Nakita ni Lyra kung paano nila inilalabas ang higaan ni Lilith mula sa kwarto. Ang bawat segundo ay parang isang walang hanggang paghihirap. Sa gitna ng lahat, tumayo si Marco. Hawak pa rin ang kanyang kamay,
hinarap niya si Isabel, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay namumutla sa pagkagulat sa biglaang pangyayari. Tinitigan niya ito. Ang mamata ay puno ng isang desisyong hindi na mababago. Tapos na tayo, Isabela. Sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado ngunit pinal. Ang pamilya ko ang pipiliin ko. Nun pa man, dapat sila na ang pinili ko. Ang mukha ni Isabel ay nakpakita ng hindi paniniwala, na sinundan ng purong pagkatalo. Ngunit wala ng oras para sa isa pang pagtatalo. Ang higaan ni Lilet ay mabilis nang tinutula sa pasilyo, patungo sa operating room. Binitawan ni Marco ang kamay ni Lyra at tumakbo kasunod ng madoktor. Kailangan niyo ako ang dono. Sumunod si Lyra, tumatakbo, ang puso niya ay parang sasabo. Tumigil sila sa harap ng malalaking bakal na pinto ng operating wing. Hanggang dito na lang po kayo, ma'am, sabi ng isang nurse sa kanya. Kinuhang isa pang nurse si Marco at dinala sa isang katabing silid para ihanda. Bago ito pumasok, lumingon ito at tumingin kay Lyra sa pamamagitan ng maliit na salaming bintana sa pinto. Ang kanilang nga mata ay nagtakpo. Walang salitang namutawi. Ngunit sa isang tingin na iyon nakita ni Lyra ang lahat. Ang takot, ang pagsisisi, ang paasa. Hindi na niya nakikita ang mayaman na CEO. Ang nakikita niya ay isang ama na natatakot para sa buhay ng kanyang anak, tulad niya. Isang tango lang ang ibinigay ni Marco, isang tahimik na pangako. Pagkatapos, parehong naksara ang dalawang pinto. Ang pinto ng operating room kung nasaan si Lilet, at ang pinto ng preparation room kung nasaan si Marco. Isang mabigat na pag-ugong. Naiwan si Lyra na maisa sa tahimik at malamig na pasilyo. Ang lakas na nakpatayo sa kanya kanina ay biglang nawala. Ang adrenaline ay humupa. Ang bigat ng lahat ang katotohanan. Ang pagtatalo, ang takot, ang pag-asa ay sabay-sabay na bumaksak sa kanya. Nanlambot ang kanyang ngutuhod. Ang sahi ang sumalubong sa kanya habang ang kanyang mundo ay unti-unting nadilim. Ilang linggo ang lumipas. Ang nga tunog na nakakabingi nga emergency alarm ay napalitan ng mahinang, ritmikong tunog ng nga aparato na sumusubaybay sa isang pusong unti-unti nang gumagaling. Ang amoy ng takot at disinfektante ay napalitan ng amoy ng malinis na kumot at sariwang prutas. Ang kaguluhan ay napalitan ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman ni Lyra. Mula sa pintuan ng silid, pinanot ni Lyra ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inakala na posible. Nakapo si Marco sa gilid ng kama. Sa makamay niya, hawak niya ang isang mangkok ng lugaw. Maingat na hinihipan ang bawat kutsara bago ito isubo sa bibig ni Lilet. Ang kanyang magalaw ay punong pasensya, isang pasensyang hindi mo akalain sa isang CEO na sanay na lahat ng bagay ay mabilis. Isa pa, Princess, mahinang sabi ni Marco, ang boses ay punong lambing. Para mas lalo kang lumakas. Bahagyang ngumiti si Lilet, ang kulay ay unti-unti nang bumabalik sa kanyang ngapisngi. Tinanggap niya ang lugaw. Sa isang sulok, sina Lila at Lina ay tahimik na nagdo-drawing. Walang ingay, walang gulo. Si Lina ay paminsan-minsang sumusulyap at napapangiti. Ngunit si Lila, ang pinakamatapang niyang anak, ay nakatingin lang. Hindi na ito ang tingin ng galit, kundi isang tingin na puno ng pag-usisa at pagmamasid, na para bang sinusuri niya ang bawat kilos ng lalaking ito. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang masumunod na araw ay kritikal, ngunit nilabanan ito ni Lilet. At sa lahat ng oras na iyon, hindi umalis si Marco. Natutulog ito sa sofa. Ito ang nagbabantay kapag kailangang umuwi ni Lyra para asikasuhin ang kambal. Ito ang kumakausap sa mga doktor. Ito ang naging pader na sinandalan nilang lahat. Nang gabing iyon, lumabas si Lyra sa balkonahe ngang silid para makpahangin. Ang nga ilaw ng siyudad ay parang nga bituin na nakakalat sa lupa. Maya-maya, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi ka ba nilalami? Tanong ni Marco. Umiling si Lyra. Sanay na ako. Ilang sandali silang nanahimik, parehong nakatingin sa malayo. Salamat Marco, sabi ni Lyra, binabasa ang katahimikan. Ang nga salita ay simple, ngunit puno nga hulugan. Salamat sa pagligtas sa buhay niya. Tumingin si Marco sa kanya, ang nga mata ay malungkot ngunit seryoso. Wala yun, Lyra. Sa totoo lang, kulang pa nga ito. 8 taon ang ninakaw sa atin. 8 taon ang ninakaw ko sa mga anak ko. Nabalitaan ni Lyra mula sa isang nas na si Dr. Isabel Reyes ay sinuspinda at kusang umalis sa ospital. Ang ina naman ni Marco ay hindi na nakpakita pa. Ano? Anong plano mo ngayon?
Tanong ni Lyra, ang tanong na matagal nang bumabagaba sa kanya. Huminga ng malalim si Marco, ang tingin ay muling ibinalik sa mailaw ngang siyudad. Ang plano ko? Ngumiti siya ngang isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ngiti. Ang plano ko ay ang maging tatay. Araw-araw. Gusto kong makilala sila. Gusto kong malaman kung ano ang paborito nilang kulay, kung ano ang pangarap nila, kung ano ang nakapapapasaya at nakapapapaya sa kanila. Yun lang. Yun muna. Ang simpleng sagot na iyon ay nagbigay nga, isang kakaibang kapanatagan sa puso ni Lyra. Walang malalaking pangako. Walang mapilit na salita. Isang simpleng hangarin lang. Kinabukasan, habang nag-ayos si Marco ng prutas sa isang plato, dahan-dahang lumapit sa kanya si Lila. Ang bata ay may hawa na isang pirasong papel sa kanyang likuran. Huminto si Marco sa kanyang ginagawa at lumuhod para maging kapantay nito. Yes, Lila? May kailangan ka ba? Nakatubili ang bata. Pagkatapos ang ilang segundo, inilabas nito ang papel at inilahat kay Marco. Isa iyong drawing. Sa drawing, may 5 tao na makakahawa kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Si Lyra, si Lilet, si Lina, at si Lila. At sa tabi ni Lila, ang pinakamatangkat sa lahat, ay isang lalaking may ngiti na katulad ng sa kanya. Para sa iyo. Mahinang sabi ni Lila, hindi makatingin ng diretso. Kinuha ni Marco ang papel. Tinitigan niya ito ng matagal. Nang maangat siyang tingin, nakita ni Lyra na may isang butelang luha na namumuo sa gilid ng kanyang mata. Salamat, sabi ni Marco, ang boses ay garalgal. Salamat, anak. Akma nang tatalikod si Lila, ngunit huminto ito. Lumingon ito muli. At sa unang pagkakataon, tinawag niya si Marco sa isang pangalang nakpabago sa lahat. Salamat din po. Papa. Napatakip ng bibig si Lyra para pigilan ang isang hikbi. Nakita niya kung paano natigilan si Marco, na parabang narinig niya ang pinakamagandang musika sa buong mundo. Isang butil ng luha ang tuluyan ng pumata sa kanyang pisngi, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay ang pinakamatamis na ngiting nakita ni Lyra. Gabi. Oras na para matulog. Si Lilet ay mahimbing na sa kanyang kama. Sina Lila at Lina ay nakaupo sa sofa, nakapalibot kay Marco. Hawak ni Marco ang isang libro nga kwentong pambata, at binabasa niya ito ng may iba't ibang boses, na ikinatatawa ng dalawa. Nakatayo si Lyra sa may pintuan, tahimik na pinapanood ang lahat. Ang buhay niya nun ay parang isang lumang litrato kulay abo, pagod, at puno ngang sakit. Ngayon, sa kanyang harapan, ay isang eksenang puno ngang kulay. Puno ngang buhay. Puno ngang pag-asa. Hindi pa sila perpekto. Marami pang sugat na kailangang magilom. Marami pang tiwala na kailangang buuin. Ngunit ito ay isang simula. Isang bagong simula. Sa gitna ang kanyang pagbabasa, naangat ng tingin si Marco, na parabang naramdaman niya ang kanyang presensya. Ang kanilang mga mata ay muli na namang naktakpo. Wala ng galit. Wala ng sakit. Wala ng padel sa pagitan nila. Ngumiti si Marco sa kanya. Isang ngiting simple. Tahimik. Ngunit nangangako ngang lahat. Nangangako ngang bagong umaga. Nangangako ngang bagong simula. At sa unang pagkakataon sa loop ng napakahabang panahon, ngumiti si Lyra pabalik, ang puso niya ay payapa at buo. At dito natatapos ang kwento nga isang pamilyang sinubok ngang nakaraan. Ngunit muling binuklot ng paibig at pagpapatawad. Mga minamahal naming tagapakine, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat. Salamat sa pasama ninyo sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Lyra, Marco, at ng kanilang 3 prinsesa. Ang pagsulat na kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa amin. Kasama ninyo kaming kinilig, nasaktan, at umasa. Sana sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa ating lahat. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa masasayang araw. Ito ay tungkol sa kakayahang mapatawad ang patawarin ang iba at higit sa lahat ang patawarin ang ating mga sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon at sa pananampalatayang may naghihintay na bagong simula para sa lahat, gaano man kadilim ang nakaraan. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang aral na tumata sa inyong puso? Anong eksena ang hindi ninyo malilimutan? Mag-iwan lamang po kayong komento sa ibaba. Nice naming mabasa ang inyong mga salobin. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Ito ang inyong Kilikada TV.